We are Christian Education Center for Excellence, or CC! Yes! A blessed evening. Happy Thursday evening, no? Yes, Thursday, first time. First time natin. Yes. Friday tayo nagkakaroon ng live. True labes, parang nakakapanibago na. It's Thursday night for our live. Yes! Live na live. Live and alive. Ayan, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa inyo. Grabe na miss namin kayo, no? Pang ilan na po pa natin itong CECE Live? 25th. Wow, grabe. Natin. Praise the Lord. Glory to God po, na tayo ay nasa ika-25th na natin ng CEC Live. Grabe, ang haba, ang dami na nating naging journey, no? 3 years na rin tayo nagkaganito. Yes! Talagang Ganun. during pandemic hanggang ngayon tama po. talagang yung pagsusustain ni Lord, no, nakita natin. Grabe So siya. let's give them the update. Ano bang Yes. update natin Yes. sa ating CEC? Yes, may update tayo kasi kanina, una sa lahat, binati natin sila, di ba? Bumungad yung ating banggang We are Christian Education for Excellence, or CC. Yes, may step pa tayo, di ba? Pero ngayon, ano yun, Sir Robin? Ayan. Kinagagalak na sabihin ni Sir Robin na Na ang pangalan na ng CECE ay CCE Publishing Incorporated. Yun. Incorporated. Palakpakan natin ng Panginoon. Yes. Sa mga development. Glory to Talagang God. mas ina-expand ni Lord, no, yung ating gawain, yung ministry ng CECE. Yes. Hindi na lang tayo basta naka-focus lang sa training, Yes. kundi at the same time din sa publishing, at marami pa na Yes. pwedeng gawin si Lord through CECE. Yes, amen. And ayan, salamat sa Panginoon dun sa opportunity na to kasi kumbaga, dahil dito, sabi nga ni Sir Robin kanina, na-extend yung ministry. So, mas marami tayong ma-reach out. Pati yung mga books na pinapublish po ni CECE, of course, by God's grace and wisdom naman sa pag-guide din dun sa napoproduce nating mga books po. Madaming mga churches ang pwede pang maturuan at ma-reach out din for trainings din po at mas rin sila, alat din sila ng talaga yung time doon sa children's ministry, no, sa family ministry din sa church, 'di ba po? So, We have the partnership din sa PCBS na ongoing. So, wow. ang ating So, ang daming development. Amazing, And grabe. yung tuloy-tuloy na natin yung pag-update sa kanila. Yes. Ilan na po ba ang subscribers natin? Yes, kasi parang it's been a while no since tayo ay nagkaroon ng live and lang natin ng ating 25th episode din ng Values Avenue. Pwede po ba nating namin marinig, Sir Robin, kung ano ang update natin sa subscribers natin sa YouTube? Meron na tayong 1.15. 15 pala. Grabe. Hindi ako update. 15 na wala. At nagagulatan po. Grabe. 1.15K na. Parang dati Amazing. naabangan lang natin mag 1K. Ngayon, may 0.15. May 0.15. Yes. Akala ko nga kanina nung tinitingnan ko siya, akala ko akala ko wala yung 1 sa umpisa. So parang inisip ko, 15K na. Ay, charot. Gano'n na nasa isip ko, 15K na! Charot. mangyayari yan. Yes. Sooner. God willing po, soon na yan. And then, of course, sa ating Facebook page, ang ating likers ay nasa 1.2K. Praise the Lord for that, Yay! na-reach natin, na meron tayong followers na 1.2 and 1.2 din na followers. And likers. Likers Parehas naman. lang sila. Pareho lang, pantay. Fair. Di ba? Oh, fair enough. Pantay. So, Balance. lamang lang na konti ang YouTube. YouTube, natin, yes. sa YouTube natin. So, ayun kasi doon tayo doon din sila na pupunta kapag meron tayong ina-upload. Yung mga videos kasi natin talaga nasa Dun yung mga YouTube. full episode. Yes, and we thank God for for you po mga kapatid na patuloy na talagang nakatutok at nanonood, hindi lamang yun kundi patuloy na nag-share ng aming pong mga episodes ng mga ganito pong gawain for the glory of God at para mas marami pa po tayong ma-share ng gospel. Po. So, Sila na yung ayun. ating viewers. At ngayon, punta tayo sa ating viewers. Ayun. Kaway-kaway po. Ayan. Huwag po kayong mahihiyang mag-comment. Please do comment down below po. Questions are very welcome. Yan.
So, ano po yan, good evening po sa bawat isa. So, meron na tayong, Share nyo po with Share. the hashtag 1, 2. CEC Live. ayan, 5K, charot. 5 viewers, yes! Woo! Yan, sige po, share nyo lang po nang i-share ang ating live for tonight with the hashtag CCE Live, and please don't forget to comment down below if na-share nyo na po siya, sapagkat you have a chance to win. Dan, Dan. Yun. Pipili lang po kayo. Ayan. Pipili lang po kaya. From the 2 book. Yan. Ang ganda nitong Yes. dalawang books na to, no? Lalo na to, kasi nagagamit we natin, are no? now celebrating the Reformation Reformation. Month. Wow, praise the Lord. Oo And nga, yung pwede ating natin ituro. Christian character, no, yung volume 1, which is Yes. focus on discipline. Discipline. Yes. Yes. So, yung Christian Napakagandang, character. ituro to sa Sunday school. Yes, sa eto mga bata. din, no, kasi ito naman, Napakahon. yes, at saka, pwede na at younger age din para malaman din nila yung sa church history, di ba, no, at saka nakaka-bless malaman, kung ano yung nangyari, no, way back, no? Talagang, napalaganap ang salita ng Diyos, na-produce, at talagang, ayan. Kamusta naman kayong dalawa? Ayan, no? Ay, Ano muna? teka lang. Oo Paano nga. nga nila pala Oo, ito mapapanalunan? Yes. Tagalog na Tagalog, mapapanalunan. Sa mga Ayan. nag-share, syempre, ng with the Hashtag hashtag CEC CEC Live. pag nabunot po kayo mamaya, no, just Call my name. yes, Charot. mag-PM lang po kayo sa ating Yes, Facebook page. page. Yan. Ng Na- inyong complete name, winner muna, raffle winner. Yes. Complete name, address. Address, yes. Siyempre, papadala syempre, namin papadala yan kahit isang sulok po kayo ng Yes. bansa natin. Ano na yan, proven na yun, proven. Oo. Kasi po meron na po mga napadalan po tayo na Mm. for the past 3 years po na tayo ay nagla-live ay na talagang napadeliver Luzon, Visayas at Yes. Mindanao. So ayan po. So talagang darating po 'yan sa inyo. And number din po nabanggit na po ba ni Teacher Mikaya yung sa number? And then ayan, please do message us right after nyo pong marinigan nyo pong name kapag kayo po ay nabunot, sapagkat meron lamang po kaming 24 hours. Okay. Na pwede nyo lang ma-avail. yeah, mga kami. Pamain po. At Ayan. Kasi Teacher after Cristel at- 24 oo. hours, forfeited na. Ah, Sayang naman. sayang sayang naman. Di ba? Oh. Teacher Cristel Yes at Teacher po. Mikay, meron na tayong 20 viewers. Wow! Kaway, Ang kaway. bilis! Parami ng Parang parami. kanina lang, Kaya nga, 5. Ngayon na nga. i-shoutout Wow, din praise natin the si Lord. Pastor Alfred Capistrano. Hello Pastor po, Alfred. shout out po sa inyo. Good evening din Ayan. po sa- Good evening Shout po. out po sa BMC Rizal. Ayan. Sa BMC Rizal. Shout out po kay Nanay Lita Ferrer. Good morning. Greetings from San Antonio, Texas, USA. At haray. May Hindi lang tayo sa Pilipinas, no? pang international pa. Charot. Sabay ganun no? Yan. Salamat sa Lord sa kanyang grace, sa kanyang biyaya. So, Kaso natin, kamusta? oo nga, kasi kanina kamusta eh. Nakabigla eh. Nagkabiglaan tayo eh. Sige, kumusta naman po? Anong update sa inyo? Yes. Kumusta naman ang mga naka-block for These today's, past few days lang, today's no? video? Anong pinagkakabalahan ba natin? Si Ay. Teacher Mikay. Yung Teacher Mikay muna Oo. dahil pakulot tayo for this, for today's video. Ayun, si Sir, natikman nyo yung, di ba, yung business Oo, na, isabi. yung bagong bukas na business. Wow, French business. fries. Carry mo to siya. Alam mo na. So, Sarap. busy-busy tayo ngayon. Yun, dito pang sa snacks. business natin. Bukod sa computer shop, may nag-ano din tayo ng carry moto. Wow. Enjoy ko Shala. magluto-luto kasi nga, di ba, isa sa mga hilig ko yung magluto. So, Yes. luto tayo ng French fries. Yes. Tikman naman ni Seth. Yes. With Tama. ano pa, Mm. with Ano yung partner coffee. nun? Oo, coffee. Wow. Pati yung isa pa, yung Milk tea. milk tea. Milk Oo. tea, wow. So, para The sa best. kaalaman ng ating mga kapatid, passion po ni Teacher Mikay talaga ang pagluluto, and the best, no? Highly recommended. 5-star ratings, ganyan, alam nyo na. Si Teacher Cristel. Ayan, kamusta ang iyong- yes. I'm so yes. Ayan, enjoying po ang ating teaching, no, sa pagtuturo po ng preschool. Kahit medyo namamaos na tayo for today's video. Pero salamat sa Lord kasi sa pagtuturong ito, kasi ever since kahit nung college pa talagang ang prayer ko po ay maibahagi po
ang gospel talaga sa mga kids, mga bata, no? At even in the classroom ay maging ministry ko po or maging ministry natin as teachers po ano. So talagang lately ayun kakabukas lang ng school readiness program namin. So ang saya na nakakapawi pa rin ng pagod kasi pag nakita mo yung mga bata sa kanilang learning, grabe, nakaka-bless po. So, ayun po yung pinagkakabalahan natin sa mga nakakaraan po. Talagang turo-turo tayo. Kayo po, Pastor, Sa akin, Sir Robin. thankful ako kay Lord kasi nagkasakit ako itong mga nagkaraang araw. Parang almost 5 days din pabalik-balik yung aking lagnat, tapos yung sakit sa aking katawan. Pero salamat sa kagalingan na nagmumula sa Panginoon. Talagang siya yung source ng ating strength, no? At siya Praise yung God. patuloy na nagbibigay sa atin ng karunungan sa lahat ng ating ginagawa. Kaya Yes. salamat sa kabutihan ng Panginoon na Praise nandito God. tayo ngayon. Yes, Yeah. very hardworking kasi to si Pastor Sir Robin no? Kaya need Kailangan din minsan pahinga, oo, diba? Minsan tinuturuan tayo ni Lord no, na talagang Yes. pahalagahan Pahalagahan din yung yung ating katawan. no? True labels naman na po. kailangan nating Kailangan din mag-rest, no? Parang kailangan din natin chill. Chill. Pero very hardworking po si Sir Robin, ganyan din naman si Temikay. Kaya talagang lately busy. Kaya sobrang hardworking magsalita. At kumilos, yes. Ayan, so kanina pumantay yung 'di ba, yung likes and followers natin sa Facebook. And then nabanggit ko yung word na, uy, fair sila, fairness. In fairness. And speaking of the word fair, ngayong month, nung September hanggang ngayong week na ipalabas natin ang ating mga videos, our full episode about, sabay-sabay nating isigaw ang 1, 2, 3, go! Justice! Woo! Yan. Justice. Yan. Hashtag Katarungan. justice. Yan. Okay. Paki-hashtag din po yan. Hashtag katarungan. Katarungan. Oo. Kasi yung iba sabi, hustisya naman. Ganyan. Katarungan. Katarungan. So, yan Ayan. yung topic natin For tonight. And we are very excited po na mapag-usapan ito. Kasi napapanahon. No, sa kaliwat kanan kasi parang sa current events, diba? Parang merong dalawang mabigat akong napanood na news no na nasa Senate hearing, no, kasi talagang na-serve yung justice. Yung isa yung case ni Miss LV, yung katulong, yung kasambahay na inabuso. Grabe yung ginawa sa kanya, no, pero na-serve yung justice. Kasi talagang inilaban, talagang napatunayan. And then ngayon, may pangalawa naman. Yung sa Socorro. Updated tayo sa mga Di ba yung ganong Senate hearing na naman. So, praying po tayo na talagang ma-serve din yung justice sa mga naabuso din doon sa pangyayaring iyon. And without further ado, ayan po, malugod po naming ipapakilala sa inyo ang aming guest for tonight. Ano po? So, ipapakilala ko na po siya. Ayan po. She is a pastor po ng Word of God Church at siya po ay secretary po nito. City of Bacoor Ministries Association staff, Lion of Judah Pastoral Care Ministry, and she is also an engineer by profession. Wow, grabe, magaling sa math. Ayan. But now, she is a full-time in ministry. We would like to present to you po Pastora Jessica Ferrer. Ayan. Woo! Hello po. Yeah. Good evening po. I love the energy. Oh, yes. Yes, of Nakakatuwa. course. Thank you for having me. And actually, my father, Bishop Jing, siya yung justice sa barangay. Wow. For today, I'm praying and I'm hoping that I can impart something to you tonight. So thank you for having me and good night na. Good evening, everyone. Teacher Crisel, pati Teacher Mikay, kala ko nandito si Rabia Mateo. Ay, opo, grabe. Oo, Sa binisita totoo tayo. lang, yes. Nakaka-starstruck nga po si Yes. Pastora. Grabe, pati yung height niya. Wag lang po tayong tatayong tatlo. Upo na lang po para fair. Ayan, so, kumusta naman po, Pastora?
Yes, apo. Mabeauty naman. Mabeauty. Ayan ang By mga God's sagutan. grace, Yes. Ayan. So, before tayo magbato ng tanong kay Pastora kasi medyo mabigat-bigat ang ating topic. Shout out po muna tayo. Ayan, meron na sumisigaw ng mabuhay ang katarungan. Ayan. Shoutout daw po, Pastora Elaine. Ayan, may mga Jessica. nag-share na Hello rin, sa no? aming church, Word of God Church. Nanonood ata sila. kay Yes, Mama, hello kay po. Papa. Ayan. Good evening, Good evening everyone. po. Thank you so much po for watching and for sharing our live. Ayan. Shout out din po kay Mr. Rolly Abanyo. God Oo. bless po, CECE. Nakapag-share na rin Ayan. daw siya ng hashtag CC Live. Wow. So, ayun na nga. Ayan na po. Handa na po ba ang lahat? Ayan, si Pastor, gusto mo yung niya, yung vibes. So, I'm very excited. So, I'm very excited din po na ihain yung unang tanong. Yung unang tanong po, Pastora. How do you perceive or define justice in your own words? Is justice simple or complex or both? Please explain. Oh, di ba pang Miss Universe yung unang tanong? Yung bagay na bagay. Viewers, Dapat may Thank ganun. Sa you mga very view- much for your question. Ayan So, po. depends on the context. Pero generally speaking, justice is we can somehow tie it with the words like our rights or what is right. So, it's either defending or abiding in our rights or on our rights depending on the laws governing us. Okay lang ba? Yes! Wow. Panalo! Miss Universe. Parang gusto ko yung I thank you. sinasabi ko, dating atang Miss Universe si Pastora. Tatagal. Mas madali kasi siya, mas madali Please siya explain. sa English eh. Medyo na nosebleed po ako doon. Justice is simple in the sense na andyan na siya eh. It's already written. Kailangan na lang natin sundin. We just have to comply and keep up with it. Now, the complexity comes with, it's either based on our knowledge, how little or how much do we know about these laws, these guidelines, and it's making us vulnerable. It's either to be a victim or an offender. Depende sa Yes. pagkakaalam natin. Sabi nga, di ba, is lamang ang may alam. Yes, At kapag true. wala kang alam, talo ka. Oh, dehado. And then, it's also, the complexity comes also with the conflict connecting with it, syempre, nandyan yung ating, we have our own beliefs, our own traditions, the governing state we're in because in different cities, iba-iba yung law. So, these factors contribute kaya siya nagiging complex. But, biblically speaking, the Word of God, simple lang naman yan. It's plain and simple. It's us, tayong mga tao, ang nagpapakomplikado. Yes, so true. So true, grabe. Pisang tanong pa lang po, grabe. ano po masasabi ng Na-nosebleed mga audience natin? Nosebleed ako, yes po, mga Sa ating mga kapatid. viewers, Ayan. how do you define justice? Yan. Yes, paki-comment Baka- down below po. Oo, Ayan. meron ding magandang Baka meron din pang Miss definition. Universe din ang sagot. May tanong, kung may follow-up questions Oh, kayo yes, regarding pwede the po. question po. Pwede po kayong mag-follow-up Sagutin po ni questions. Pastora. Sasagutin po ni Pastora yan. Meron po tayong taga-comment silang sasagot. Tapos taga-translate po si Pastor Robin. Medyo mabigat ang Ako pag-loan. taga-agree na lang ako. True. Kasi di ba kapag pinag-usapan talaga natin yung justice, syempre naka-inline siya dun sa batas, sa law. So pag pinag-aralan mo kasi yung batas-batas parang medyo masakit sa ulo eh, no? Kaya nga, di ba may kasabihan na ignorance of the law excuses no one. Yes! Enay! Yes! Tapos na! Ayan na! Tayo, walang alam. Dapat Yes. talaga, we have to know our rights. No? Yes, kasi minsan naabuso ka na, hindi mo pa alam na may karapatan ka pala. So, oo. Tagalog tayo for the Ano naman yung alam na, no? Mukhang may Yung pinagdaan. alam na lahat ng Oo. May magtataanan. Okay Ayan, po. sa So, ating mga audience at viewers po, pwede po kayong mag-comment kung ano po yung definition para sa inyo ng justice. Sa inyo, yung justice kasi simpleng, fair lang yung natin doon, di ba po? Ayan. Pero ayan, alam ko meron pang mga practical, about sa justice, sir. Atin nang ihain ulit. Ayan. Okay. Question number 2. Question number 2 kay Ready Pastora. na po kay Pastora? Very solid ang first Ayan. question definition natin.
um, give practical examples of how justice is seen inside the family and among close relatives. Na po, sa usapang ano naman po ito, Pampamilya. at kamag-anak. How should we deal an injustice on these personal levels without totally forsaking the relationship? Ito minsan, di ba, may mga magkakamag-anak na Oh. para lang wag lang magkaroon ng problema yung relationship, hinahayaan na lang, or kayo po, Pastora? Sige po. Okay, so dahil tayo ay usapang family, maybe it's just right na balik tayo sa foundation ng family. Balik tayo sa Genesis 2, wherein it was God, Adam, and his wife in the garden living together. And here is God setting the house rules. Only one rule. Pero what did man do? They broke the rule, and kung ano yung sinabi niya sa instruction, kung ano yung nakapaloob doon, yun nga talaga ang nangyari sa kanila. And there was a time that na kick out sila sa garden, which is because they are now at risk for na baka makain pa nila yung tree of life. And even in our family code right now, the children at risk is hinihiwalay talaga sila sa pamilya nila for their protection. So there will be times na kailangang maghiwalay for the protection. Not necessarily forsaking the relationship. Kasi andyan na yan eh. Hindi mo naman matatanggal yan. Nanay mo yan, tatay mo yan, kapamilya mo yan. But there will be times na we have to separate for our protection. But in this case, in the garden, God is God. He set the rules. Now, if you disobey, you pay. Pero kahit na nagkaganon ng tao, God was still pursuing man. He was looking after them. Where are you? Pero ang tao ang nagtatago. Ngayon tayo, we cannot play God. We don't have to pursue everyone, trying to fix our relationship, trying to have a good relationship with everyone kasi mapapagod ka lang at may stress ka lang. Now, in the family, sino bang nasa pamilya? You have the parents and the children. At sa context natin sa Filipino family, nandyan pang buong pamilya. Sila tita, lolo, lola, lahat na. Extended. Extended. But in the family, the parents set the rule and the standards. And then, dapat alam natin as parents and as children, alam natin yung roles natin and yung rights natin. And we abide on that roles and rights. Now, there will be times na mabaviolate. Magko-cross ka ng line, mawawala ka sa role mo. So, doon nagkakaroon ng conflict. But the decision of action in that situation, is what's the right thing and what's the wisest thing to do based on your conviction. Siguro, Pastora, can we request for a particular scenario or situation inside the family na parang Baka may matamaan. hindi, parang generally lang parang halimbawa kasi lalo na yung napapanahon ngayon, no? Kasi parang sa mga kabataan o mga anak. So, ano po bang particular scenario na makikita natin na talagang kailangan naroroon yung justice? Kasi baka po meron ding mga families ngayon na parang hindi confused pa sa kung paano ba nila i-apply or i-deal, yes po, yung ganong matters. So we just came from a meeting with CSWD sa mga shelters natin for children, and dun nga nakikita natin na marami talagang cases of abuse sa mga bata. So yun na lang para mas general and mas safe. So talagang ang ginagawa nila is hinihiwalay talaga nila sa parents yung mga bata to protect the children. So, pero binibigyan pa rin nila ang chance ang family na dalawin. Of course, na magbago. But for the time being, mas wise talaga na ihiwalay muna sila sa family. Yes, parang yung mga simple rules sa bahay, na halimbawa kapag ang anak, di ba may mga schedule tayo or routine na kailangan na ganito, na anak, yung schedule sa pagkain, pagpasok sa school, o yung household chores na yung parang na ginagawa natin ganun, na once na hindi sinunod ng anak ang magulang o yung rules na ganun, na break yung rules, paano
natin. Simple lang naman, basta tayo anak at nakatira ka sa bahay ng magulang mo, you have to obey the Yeah, you have to rules. At follow. kapag hindi ka sumunod, then you suffer the consequences. Huwag kang mag-inarte. So yung parang ano na yung punishment and reward Reward. na yes. naia-apply Saka din dapat natin. consistent. Pag sinabi mong ito yung punishment, dapat Na gagawin mo. nagagawa. Yun talaga. Yeah, Kaya talaga. sinabi ni Lord, if you eat, you shall die. Yun talaga ang nangyari sa kanila. Dahil Mm. hindi pwedeng. You As have in- to impose talaga kung ano yung rules. Kasi minsan may parent na malalambot na parang Oh. hindi yung parang hindi matiis yung anak. So papaano mahal na, 'di ba? Si Lord nga hindi lang siya pag-ibig, puro pag-ibig, just talaga si Lord pagiging makatarungan niya. So parang sa atin sa loob ng bahay, ang nanay o ang tatay na parang gusto nating maiparamdam yung pagmamahal natin, yet gusto nating matuto rin sa ganong Yes. sitwasyon. Totoo. That's Kasi, why una pa lang, dapat malinaw po talaga sa atin. You already set Yes, the rules tama. and the standards. Mm. Na naiintindihan ng bata yung role niya and yung Yes. rights niya. Yes. And naiintindihan din ng parents kung ano yung role niya and yung rights niya. Tama. Na meron talagang rules inside the house. very, very important talaga yung communication din dun sa matter na yun. Para mas naiintindihan nung anak niya kung bakit kasi merong mga kaya may mga anak na feeling nila parang bakit ganito ako ng magulang ko, parang hindi niya maintindihan na it is for his or her betterment o good, 'di ba? Pero dahil hindi nako-communicate ng maayos, hindi malinaw kung ano yung siniset na rules or nung punishment sa kanya, dumadating sa punto na parang lalo niya pang nababali yung rules dahil parang nagre-rebel na yung dating kasi nga hindi niya naiintindihan. Whereas kung talagang ipapaliwanag ng maigi dun sa bata, alam niya na kumbaga deserve mo yan. Kung bakit nangyari yan sa'yo, kung bakit ka pinagalitan, ba't ka pinalo, ba't ka dinisiplina kasi meron kang nalabag, diba? How about you, Teacher Mikay? Ayun din, yung after mong, di ba, na-punish mo yung wala pa naman akong alam kung punish mo. Di ba? Kami, after kaming mapalo ni tatay or kung may nagawa kaming pagkakamali, hindi pwedeng matapos yun doon. Kapaliwanag niya kung bakit. Saka yung nasabi din ni sir kasi, sabi niya, yung mga magulang ngayon medyo malambot, di ba? Pero before, di ba, sobrang strict. Isang tingin lang, di ba? Ako kuha sa tingin yung mga anak at gano'n. Wala pang word ngayon din. Iba na rin yung mga generation ng mga kabataan ngayon, no? Kahit anong saway mo, di ba, kahit anong pag-ali mo, tingin mo, lumuluwa na yung mata mo. Wala pa rin. Waipek. Oo. So, ayun nga, mahalaga pa rin madisiplina. It's just parang mahirap meron akong, sabi nga, yung situation, no? Gusto ko lang magbigay ng isang totoong scenario, no? May isang bata na, maliit pa lang siya, so, parang lahat ng toys niya, nakukuha niya. So, bawat saan siya magpunta, na-touch lang ako sa parent na to na nag-share siya sa akin na sobrang natutuwa siya yung part ng pagdidisiplina sa anak. Sabi niya sa akin, yung anak niya halos nakukuha lahat ng toys. Tapos marami siyang friends. So kada uwi niya may nadadala siyang toy. Kahit hindi niya pinaalam. So nagiging practice na yun ng anak niya. Napansin niya yun. Pero hinayaan niya na, bata lang yun. Natuwa lang siya sa toy. Pero yung lumadami na, yung toy ng bata, doon niya na sinabi na kung bakit na mali yun, pinagalitan niya at ipasole. Kasi nagiging niya, kahit saan siya magpunta, hindi po pwedeng uuwi na wala siyang toy. So ngayon, both silang parent, in-address yun. Pinagalitan nila, pinalo nila yung kamay, daw talaga, pinag-pray nila sa Panginoon, then sinabi nila kung gaano ka mali yun sa harapan ng Panginoon. Bata pa lang na edad, nagtatanong din siya, bakit masama yun? So, ibig sabihin sa kanyang isipan, hindi niya alam na masama yun. So, in-address ng magulang yun, as ang ginawa nila, ganitong gagawin mo, kunin mo lahat, solve natin. So, pumunta sila sa kapitbahay, sinuli yung toy. Tapos sabi pa ng mama, hindi na, okay na. So, say na yan, pero sabi ng mama, no po, hayaan niyo po para matuto siya. So, itong batang to, umuwi siya, kinuha niya pa yung ibang toy. Ang dami. Sabi ng mama niya, bakit? Paano yan? Ito pa kasi hindi ko to toy, kinuha ko lang to. So, tulungan mo ko mama isoli. Tapos, yes. Wow. So, ang tinapatotoo na itong kaibigan ko na, iba pala kapag yung pagkakamali,
ng anak mo na tuturuan mo siya ng disiplina. Yes, na itutuwid mo Kasi siya. kapag tinalakhan yan, hindi mo alam kung ano pa yung possible Mm-mm. gawin niya in the near future. Saka hindi lang yung porke anak mo or kapatid mo, o ano na siya, umiyak siya or manasaktan siya, o sinong umaway sa'yo, sugudin na natin, di ba? Hindi. You ask that person, ano nangyari, anong ginawa mo. Ganun si tatay sa amin, no? Na sobra kong na-appreciate kung bakit din ako. Malaking ambag kung sino ako ngayon, di ba? Kasi si tatay, pagka may nang-away sa akin or may kakonflict ako, ang kanya agad, anong ginawa mo? Anong nangyari? Most of the time kasi parang tayong magulang dahil sobrang mahal na, alam mo magulang talaga, Soon! dahil sobrang mahal natin yung kaibigan natin, kapatid natin, nadadala tayo agad. So natin, parang nabubulok natin yung na-spoil natin yung bata or yung na hindi natin na-correct kung ano yung kanyang pagkakamali. My point is, kailangan nating yun nga sabi ni Pastora, no, ilinawin yung yes. And in every relationship, you set the boundary. Alam nyo yung boundaries. And tayo lang naman nagpapakomplikado ng sitwasyon Kasi minsan, inaabuso ka na, panayareklamo mo, inaabuso ka na, pero ayaw mo namang umalis, ayaw mo namang hiwalayan, tuloy ka pa rin naman. You still communicate, nagbibigay ka pa rin, pero tuloy pa rin yung reklamo. So, you have to do something. Yes. Pastora, you mentioned earlier na parang you came from kanina, galing ka sa parang ano ito, children something? Social. May W. CSWD, Ayun, na sila yung nag-shelter sa mga children in conflict and children at risk. So, ito po yung training po ito na pinag-anuan nyo o kasama po talaga kayo dito? Naghahanap lang sila na magpa-partner na para pupunta sa kanila, tutulong sa pag-minister sa mga bata. Kasi po, di ba mga abused silang Yes, kids. maraming cases. Ay, And yung mga then, meron sensitive, talaga ano, na mga Apo. teenagers na nakagawa na ng crime, pero hindi pa sila madala sa jail kasi menor de edad pa. So, Ayun din, isa pa din yun, kasi sa within the family din yan nag-i-start talaga, kaya may mga ganun, kay babata pa yeah, which may is nagagawa servant pa rin sila ng justice. Inaantay lang na mag-come to age Yes. sila. Pero sa ibang bansa po, parang kahit mga teenager, parang napupunta pa rin, parang inana nila sa jail. Dito lang sa Philippines yung parang hinihiwalay pa, tapos nilalagay po sa parang ganun po ng DSWD, ganyan. So, ayun. Kaya napakalaga talaga sa loob ng bahay na ang magulang, ang laking role talaga ng ginagampanan Totoo. para ma-impart yung justice, no? Kung ano yung tama, mananatiling tama, kung anong mali, no? Totoo. Na malalaman ng mga bata kasi ang family is that is the smallest unit of the society. Yes. Ayan yung pagmumulan ng isang kasunod na malaking parte ng lipunan natin. Kaya kapag dito na-train dito na ano po talaga na na-address yung mga issues, concern na ano yung mga bata, may tendency, malaking factor na kung ano sila paglabas nila sa mas malaki pang society. Kaya ngayon, na-appreciate ko rin yung sinabi ni Teacher Mikaya kanina, di ba po? Si Pastor, di ba? Para kahit na sabihin na natin na may nangyari na conflict, something like that. Andun yung tinatawag na interview portion. Parang hindi agad kampe, parang kailangan mo munang tanungin, parang fairness ba? Kasi hindi lang. There's always another side of the story. So, ganun. So, kasi kapag nakasanayan nga yung mga ganung part, hindi alam kung ano yung tama o mali, akalain nila na lahat yung gagawin nila paglabas. Ayun, hindi nila alam na kakakommit na pala sila ng crime. Diba po? Yan, medyo mainit-init ang ating mga Grabe, katanong. pangalawang tanong pa lang po. Next. Pastor. Marami-rami pa po. Ay, may nag-comment. May nag-define ng pang Miss Universe din na. May tanong pa. Ayan. Okay po, baka may mga tanong. Lang po, ilulude ko lang yung aking comment section. Ayan. Mo sa akin hindi naglo-load May nagpapa-shout out. Hello daw Ayan, from pa-shout out po Pastora Mika Elaine Servania. Jessica from Ryan po ba ang pagbasa po? Ayan. Hello po. Sino pa sige, po? question po tayo. Ayan. Sige po, wag po kayong mahihiya. Magtanong. Kung may right medal May pa. right na dito. Ayan. Ay, may nag-ano po, si Pastor D, sabi niya, justice, pagsusulong ng tama, dalawang Tagalog ng right, tama, kanan. Tama. The funny side of it. And then, si Ate Dada,
Hindi kawawa ang anak kung naglalaba o naghuhugas ng plato o nagluluto. Mas kawawa sila kung lumaki silang walang alam. Actually, oo nga. Ngayon kasi parang uso na yung i-normalize nyo yung ganito o ganyan. Parang mautusan lang konti. Ay, I feel, asa ng hustisya. Pinaghugas ka ng matambak na, asa ng hustisya, makatarungan, ganyan. Nagrereklamo na agad. So alam na Del, pag nagkaanak ka, ititrain Ay, na ano. yes! Try na niya. Woo! Okay po, Sa ano pangatlo. naman, tapos na tayo sa house setting. Ngayon naman Yes. in the church Yun. setting naman. No? Mm. What is the role that justice play? In what case or situation does bringing someone to court is okay? Or should we just forgive and forget no matter what? Medyo. Ah, Palalalim tayo ng habang lumalalim ang gabi, palalim din ang palalim ang tanong. Ayan. Alright, so sa church setting, we have different scenario. First is we'll take the church as an entity. So bilang entity, ang church is we're still under the law of the land. But ultimately, this is our supreme power, governing power ruling over us. Amen. So nagkakaroon ng conflict because the man-made laws ay hindi umaari sa sinasabi ng Bible. So as a church, what do? So kaya lumalabas kaya dyan nag-uumpisa ang persecution. Kasi nagko-conflict ang law with what the Bible says. But as a church, we are called and we are told to embrace and suffer persecution. Huwag lang kasi mangyari na pinipilit nating ipaglaban na tama tayo, na ang nangyayari, ang church na ang nagpe-persecute sa government, sa ating officials, and sa ibang tao just because na dinedepensa natin, gusto nating ipaglaban na tama tayo. But the biblical way na pag nagkaroon ng conflict between the law and what God says at nagkaroon ng persecution, hayaan mo nang ma-persecute ka. Diba? Which is what's happening sa ibang bansa. Maraming na-persecute na ganyan. And then in the church naman, sa loob ng iglesia, of course, we have our bylaws, we have our leaders na kailangan nating mag-submit. But still, tayong mga nasa loob ng church, citizens pa rin tayo. Ng kung saan tayo, kunwari ng Philippines, we're also citizen. So kapag na-violate yung rights natin inside the church, na-abuse tayo, then we still have the freedom to do the necessary action. At kung ano man yung action na yon, we're not the judge. It's between them and God. So, if you choose to forgive and forget, then, kung yun ang conviction sa'yo, with full conviction, gawin mo, but really, walk in that forgiveness. Kung sinabi mo nang you forgive and you forget, then wala na dapat comment na, pasalamat ka, Kristiyano ako, kung hindi lang ako Kristiyano. Kasi, you choose na mag-forgive and mag-forget. Now, if you choose na meron naman situation na kailangan na talagang dalhin sa korte, there are times na you've already exhausted and explored all possible options, hindi talaga nakukuha sa magandang usapan, sa mediation, then if it's really time, nadalhin mo sa korte and your intention is clear and based pa rin on your conviction, then pangatawanan mo pa rin. Yes, tama. Grabe, no? Na ano tayo? Kasi parang ang daming pumasok na senaryo sa isip ko. Pero dahil nga, we don't want naman na may matouch na kung ano. I do believe na ang ating mga kapatid, naiisip din yon at hindi natin alam na possible na meron din nakaka-experience ngayon, Pero ang dami ko lang din naiisip ng mga scenarios, Kasi sa church, I was thinking, as Christians kaya, how do we deal injustice, Diba? So, nagustuhan ko yung sagot ni Pastora dun sa part na, yes, depending upon your, conviction. Totoo naman. Kasi, at the end of the day, kung merong nangyari sa yung injustice, wala tayong ibang lalapitan kundi si Lord. Siya yung God of justice, So, pag-pray natin, Lord, give us wisdom kung paano namin ito i-deal. Kasi di ba yung iba ang bigat-bigat talaga. So, tama nga naman, pag kinakailangan na, go for it. Di ba? As long as your intention is clear.
Wow, grabe. I believe na may wisdom din naman sa mga ganong situation. Lalo na no, na talagang ibinibigay si Lord sa atin. Kung kinakailangan talagang madaan sa usapan, 'di ba kasi meron naman tayo sa loob ng church Ayun na nga po, kung mga papaano, leaders. leaders na pati yung principle ng Bible, kapag ano daw, kausapin mo, kapag hindi, kumuha ka ng isa. Tapos, iyan sa congregation, kung hindi pa rin Yes. talaga. So, yung may mga bagay, guidelines no, na itinuturo sa atin. Now, kapag usapang, halimbawa, mga masyadong sensitive na issue na nangyari sa loob ng church or mismong church leader ang gumawa no, na mga ganong bagay, siguro, ayun po talagang na ano po madadala talaga sa ganitong mga technical na ano po no. But again, ano pa rin po 'yon. Katulad nga ng sabi rin ni Pastora, which I agree, na depende pa rin sa conviction na ano natin no. Kasi talagang iba yung pagkilos ni Lord Iba yung kaisipan ng Lord sa kaisipan ng tao at kapamaraanan ng tao. Amen. And speaking of conviction, pasok tayo sa pang-apat na tanong. Pastora, please share a personal experience where you witnessed a situation in the community or society that challenged your understanding of justice, and what did you learn from it po? So, right now, our church actually, we're in the middle of a court case regarding our land. Saktong-sakto pala, no? Tumbok na to. Sa pool. Tumbok. Relate much? And we recognize, of course, our shortcomings. Wala na tayong magagawa doon. But we just fall under God's mercy. They have to do what they have to do. We have to do what we have to do as far as the law is concerned. As long as nag-aabay tayo sa law. And anong question? Ano po? Understand what do we learn in the situation? So instead of us questioning God, Lord, bakit nangyari sa amin to? Church kami, mabait naman kami, sa atin pa nangyari. Or instead of mang-aaway ka pa, church kami, hindi nyo ba alam na church kami? Bakit nyo kami ginaganito? Pero syempre, we're still under the law. We abide sa law. So instead of questioning, kasi when it comes to seeking justice, ang lagi kasi nating depensa is tama ako. Kaya naman ipaglalaban mo kasi tama ka. Bakit? But our position, let's just remind ourselves, our position that no one is right. Only God is right. And yung righteousness na tinatamasa natin ngayon is just because of His grace, we freely receive Amen. it. So we don't defend ourselves na trying to prove na hindi, tama ako. Because only God is right. So nobody can say kung sino talaga tama. And the other naman is yung excuse na, mabait naman ako, bakit nangyari sa akin to? Because only God is good. So in the same way, we cannot go defending ourselves na, mabait naman ako, bakit nangyari sa akin to? So in this situation na mapagdadaanan natin, the more na we humble ourselves instead na being prideful na hindi, tama ako, mabait naman ako. We humble ourselves before God and we just really, Lord, we don't know what to do here. To really seek Him, seek His guidance, seek His help na kung paano that God will turn this unforeseen circumstance, this na talagang hindi siya madali. Being in a court case, magastos, nakaka-stress Yes. po talaga. But we just, the more na lumapit tayo sa Panginoon to seek Him, to seek His guidance and His help na para mapagtagumpayan natin to for His glory. Amen. Wow. What about you po, Pastor Robin? Sa akin, Meron po ba kayo na-witness? growing up, yung bata pa talagang parang laging question sa akin, bakit kapag mayaman ka na-absuelto? O di kaya kapag kilala ka, may influence, may ganon na napagbibigyan. Pero yung simpleng maralita, simpleng tao na namumuhay sa gilid-gilid, kapag nagkamali, talagang nakukulong Matindi, na no? ayun yung parang nag-aano sa akin nung ako ay habang lumalaki, which ngayon naiintindihan ko ang nagiging sistema, naiintindihan ko kung gaano
no, talagang paano masabi natin, yung may mga ano, yung kailangang ma-improve yung ating sa gobyerno, no, na pagdating sa pagbibigay ng tamang justice para sa mga tao. That's why it's important that we pray for the judicial Yes. system, Yes, our amen. judges. Tama. Tama, for God's guidance and wisdom din po, no? Kasi ano yun, mahirap na gawain, mahirap na trabaho para sa kanila yung mag-weigh. Parang sino sa inyo talaga ang nagsasabi ng totoo? Sino at sino ang victim at saka ang talagang may kasalanan, di ba? Ikaw po, Teacher Mikay, meron ka bang parang you've learned something about the situation in our community or society about justice? Gusto ko i-add yung sa'yo Sabi mo, nga 'di ba, yung mahirap sa kanila yung job na yun, no? Yun yung pinaka-complex doon, yung application ng justice. So, yun lang. Gusto ko lang i-add. Pero i-share ko, yung syempre, yung I got bullied nung 8 years old pa lang ako. 8 years old ka pa lang, namulat ka na ang tingin mo sa hustisya, yung mga nasa matatalino, nasa mga magandang uniform, malinis. Di ba? So, nabully ako noon. So, nag-stop talaga ako sa pag-aaral. So, mahaba din yung journey ko noon na nag-stop ako sa pag-aaral kasi ang sa akin, syempre 8 kaming magkakapatid, mahirap talaga sa magulang ko na full-time pastor and housewife lang naman na pag-aralin kami ng yung pag-aral naman kami pero yung pag-aral talaga na may magagandang katulad mo classmate mo, magagandang gamit, uniform, may mga projects. So nakakaano rin kasi sa bata yun yung kapag wala, syempre mga bata kapag may mga recess na lahat may dala tas ikaw parang nakakaano ng ng confidence, parang nakakababa. So, dun ka na bully. So, ang tingin ko, sa kanila lang yung hustisya, no? Kaya, nagkaroon din ako ng question nga about justice. And, napalayo din yung loob ko sa mga tao, na minulat din naman, ang natutunan ko doon is, andun yung turning point ng buhay ko. Doon ko nakilala si Lord ng personal, no? Yung nabasa ko yung 1 Samuel 16 verse 7, no? Yung pagpili kay David ni Samuel, no? Na gusto niya yung panganay kasi makisig, 'di ba? Pero ang sabi ni Lord, no, hindi siya yung pinili ko kasi ang tao, yes, they look at the outward appearance but the Lord looks at the heart. So, hindi ko ma-explain yung genuine naintindihan ko yung genuine justice ng Panginoon na alam niya yung lahat. Siya yung perfect judge na hindi niya kailangan tanungin anong ginawa mo, ano nangyari. Hindi alam niya. He looks at the heart, at your heart. So, doon ko naunawaan. No? So, doon ko naunawaan na ang Panginoon looks at the heart at tama na yun. Doon ko na-forgive yung mga tao. So, doon ako nagkaroon ng turning point dahil sa personal relationship ko sa Panginoon. Nagbukas ako ng puso sa mga tao. And ngayon, ginagamit niya ako na mag-share ng Word of God. Ma-serve din sa kanila yung hindi mo papantayan na justice na makatarungang pagliligtas ng Panginoon sa kanila na may care na very personal sa puso nakatingin ang Panginoon. So, yun yung Amen. Wow. So, grabe. Bigat na. Sa akin, meron ba tayong may nag-comment po ba sa ating so far? Meron po bang kayo po mga kapatid, baka meron kayo, nakakaranas ba kayo ng injustice? Ito po, sabi po ni Nanay Lita Ferrer, hi, iba talaga ang justice sa mahirap at mayaman. Yes. Kasama so na true. dyan sa loob ng church, ranas ko na yan. Pero God is good, naging pantay ang lahat. Praise God. Amen. Di ba? Wow, Talagang kapag si yes. Lord na yung gumawa at kumilos. Yes, amen. And Talagang may ganong no? Yes, amen po. So sabi din po ni Pastor Lando, na-miss ko ito, salamat sa Diyos at nakapanood uli ako. God bless po sa lahat. So ako naman nung high Bata. school ako. Bata. And actually ganun din. Bakit kaya ganun? No, siguro sa Pilipinas kasi, parang very common sa atin yung pag mahirap ka, tawag nito, yung
ma-judge ka ng parang tawag nito, yung by status ng life mo. Charot na. Kasi yung mayaman lang talaga yung yung may justisya, charot na. So, nung high school ako, parang kapag meron kaming mga debate, ganyan, about sa mga rights, blah, blah, blah. Sabi ng teacher ko, pag ikaw nag-college, ang kunin mong kurso mag-law ka. No, parang bigat. Pero kasi parang I have this personality din siguro dahil din siguro sa mga personal experiences ko way back. Dahil nga sa estado ng buhay, naramdaman mo yung discrimination which is nasa batas din naman natin yun, di ba? Anti-Discrimination Act. Talaga yun, no? Yung mga ganong peg na para bang doon ka pinatatag no? Tapos dahil doon, parang nandun din yung urge ko na parang gusto ko rin silang ipaglaban. Kung hindi ko man hindi ko man naranasan yung justice sa part na yon. Pero parang gusto kong magiging yes, exactly. Magiging boses kaso ang tagal kasi maglo Tsaka ang sakit sa ulo, di ba? Mag-alamirium defensor tayong ganyan. So hindi po tayo naging lawyer. Pero ang naano ko po dyan is every time that I experience yung parang injustice or yung parang ganun or particularly about discrimination, I leave it up to the Lord. Sabi ko, Lord, ikaw naman po nakakaalam ng lahat ng bagay. Kahit ano yung nangyayari sa atin, sa akin, ikaw ang nakakaalam kung sino at sino ang may sala, kung sino ang tama at sino ang mali. And yun nga, pinapasa Diyos na lang, no, as Christians, no, at the end of the day, sabi nga ni Lord, wag tayong gagante. Kasi may times sa ganun 'di ba? Sa sobrang naramdaman mo yung injustice, sa sobrang naramdaman mo na bakit ako gaganto, parang yun nga yung nabanggit nga ni Pastora kanina, yung may bakit kang tanong, ganon. Pero at the end of the day, vengeance is mine, says the Lord. So, parang nandun yung comfort na alam ng Lord. Lord, alam mo po ang totoo. Yun. So, parang i-lift up mo na lang sa Panginoon yung mga ganong bagay. And praying, personally, na kapag ako may napapanood ng mga ganyan, like praying na Lord give yung justice sa kanila, na ma-serve talaga yung justice sa kanila, especially sa mga current events na napapanood ko lately. Grabe, yung nakakadurog ng puso. Kaya sobrang saya ko nung mayroon ngang na-serve na justice nung nakaraan lang sa Senate hearing, na sabi ko, praise the Lord. Kasi, ayan ang talaga gusto siya. Kasi, given the evidence na, kasi sometimes kahit given yung evidences dahil sa, ganito, baliwala napapa-absuelto, merong mga nakulong tapos na agad mapapakawalan, hindi kaya nasa kulungan pero hayahay naman, parang hindi rin man nakakulong, 'di ba? Parang the aircon pa yung iba. Yung ganon, parang saan ang hustisya, yung ganon. So at least na nakita natin yung ganong nangyayari sa ating lipunan. Pero again, hindi natin nilalahat na po. Kasi may iba naman talaga ring nakagawa ng kasalanan na pag sila mismo yung pinagdudusahan. Yes. Pero marami lang din talagang nagagawa yung kapangyarihan, influence, at yung alam na natin yung pera na po para maabsuelto sa mga bagay na ito, which is nakakalungkot. Yes. Parang wake up call na rin to sa ating lahat po. Yes, but even though kahit na sa mga na-serve na ng justice dito sa mundo, pero ang plano pa rin ni Lord is for them to be saved. Ganun ka just Amen. at ganun ka fair. Tama. Ang Diyos. Amen. Yes, amen. Ito na, pang solid. Ayan. Pang 5. Ahahain na rin ni Teacher Ayan. Mikay ang pang-5 tanong. Ayan, itong pang-5 tanong. Some skeptics or critics complain that God is not just. What can you say about that? Mabigat. What can I say? It's their opinion, but there's only one truth. This is the Amen. absolute truth. This is the only truth. No matter what our opinion is, our opinion cannot change this truth. Our situation, our position, our opposition, our condition cannot change the truth. Nag-iisa lang po ang katotohanan at ito lang po ang katotohanan. So whether you believe it or not, whether you receive it or you reject it or you go against it, this truth is still the truth and it will stand. Wow. Amen. I thank you. I thank you. Wow. Ang Totoo po solid. bang anak talaga ni Francis Magalona siya? Joke lang. Biro lang. Medyo lang po. Pero ang ganda kasi ng sagot.
Ang ganda So, kasi ng ayun. sagot ni Pastora sa ano, no? Kasi legit naman. Kasi merong... Legit? Hindi. Ay, di, iba na po ito. Tumatalon-talon kasi tayo eh. Ano ba yan? Sir talaga eh. Charot lang. Ayun po, kasi di ba parang legit, merong mga tao na parang ang tingin nila sa Lord, unfair. Di ba? Parang, Lord, ang unfair mo naman. Yeah, but that's their version of the truth. But that's not the truth. Yes, Sinasabi because ng God Bible. is never Because God, the unfair. Bible says God is just. And Yes, He is just. He is fair, 'di ba? Sabi sa Bible, no, He doesn't show partiality, 'di ba? Anong ang verse 'yun? Sabi ganun no? Romans 12, sabi dito, for God shows no partiality. Romans chapter 2 rather verse 11, 'di ba? So ayun nga, the truth and nothing but the truth ang Bible. No wonder kung bakit kapag may mga court hearing, tapos, di ba po, yes, dun sila nagsiswear. Dati nung bata ako, nagtataka ako pag nanonood ako ng balita. Ba't ganon, bago sila magsimula, nakaganon sila dun sa sa Bible. Bible. Kasi that's, absolute truth. Yes. Yes. Pang ano na tayo? Grabe, ang dami na nating na Pang-anim. na pag-uusapan, po. Grabe, Pastora. napakalawak. Pang-anim po nating tanong. All is fair in love. Do you believe that saying? Why or why not? Yes. Parang puro pang Miss Universe talaga. Saktong-sakto sa height ni Pastora. All is fair Sa in beauty ni love. Pastora. Oh. Oo nga. So, it's a saying, anything na galing sa tao, anything na man-made, it's fallible, it can be wrong, it's not the absolute truth. Only the Word of God is truth. So, pag sinabi kasi, so sinearch ko talaga, ano ba ibig sabihin ng all is fair in love? So, it can mean na as long as love, as long as you did it out of love, for love's sake, then okay lang. You can bypass the rules, then you are no longer bound by the rules. Says who? Sino na naman nag-invento? Because when we talk about love, the context ng love is, and we cannot use the argument that God is love. And so, all is fair in love. Because God is used to define love, but love is not used to define God. Kasi ang ginagawa natin, our common excuse na ginagawa ng tao, in the name of love. We even use in the name of God, in the name of peace, in the name of war, kasi yung original niya is all is fair in love and war. In the name of peace, in the name of good works, to define God and justify justice and justify our actions. But that's not how it works. So all is fair in God, and if that love is in God, then it's fair. But Amen. God Himself is bound to His word. He never violates His word. Tama. Wow! Amen! Panalo na po. Ang nanalo. Nanalo na! Tama! Tama, no? Kasi may nabasa rin ako Sabi dito, if God says something is just, it is just. So, yun. Period. Period. Tama. Thank you so much, Pastora. Grabe. Anything to add up, Pastor, sir? I have nothing to. Ayan. Copy-paste na lang. Copy-paste po. Credits to the owner. Ganon. Sige, panoorin, hilingin natin yung ating mga viewers and audience. Para Baka po sa meron inyo, po kayong ano idagdag. po yung all is fair in love? Do you believe that saying? Sa ngalan ng Why pag-ibig. or why not? Sa ngalan ng pag-ibig. Talaga no? Pero ayun nga, tama nga si Pastor. Kasi ang Diyos ay, God is love, but He is also holy and just. No? Talagang pag sinabi ng Lord na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, yun talaga yun. No? But, the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So, may tumubos sa atin no, sa kasalanan natin. Walang iba kundi ang saving grace ng Panginoong Hesukristo. Amen. So, yun. Amen. So, He is just. He is fair. Ganon. Pang last na tayo? Sige. Ayan! Grabe. Ang solid ng ating topic, and talagang nag-enjoy kami, Pastora, doon Daming sa natutunan. daming natutunan. Pati doon Praise sa God. all, Mm. yan?
All is fair in love. Plus, may kadugtong pa pala yun. Yung na-search ko kasi yung phrase lang na yun. Yun lang talaga. Kaya hindi na ako sumagot. Hindi na ako nagtangkapang mag-add. So yun na yun. Ayun na yun. And I thank you. Ayun, grabe no. Meron palang kasunod. May war, may peace in the name of love and peace and war. And Yan talaga pag engineer yung background. Tama. Binabalance. Teacher Mikaya. Yes, ikaw naman, Teacher Mika. Okay, nothing to add, ha? Sa copy-paste nga eh. Gusto ko pang sabihin. Copy-paste nga eh. Ako yung taga-credits to the owner. Ganon. So, yes. Any Other thoughts po? thoughts. Other thoughts? Baka sa ating mga viewers po, merong Closing, mga... gano'n. closing. Closing thoughts. Merong mga nag-aano dito. Ay. Ayan, salamat po sa mga nagda-done sharing with the hashtag CC Live. Ayan, shout out kay Ate Mika. Hello po, CC. Good evening. Ayan, may nag-congrats sa atin. By God's grace po, naging CC Publishing Incorporated na po tayo. Praise the Lord. Watching here from where I am. Gusto ko yan. Where are you? Ayan. Dito na me. Dito na mi, ayan. So, sila po ay talagang, I guess, seryoso at taimtim na nakikinig sa ating topic for tonight. Kasi talagang, ayun. Merong iilan po na nag-share ng kanilang thoughts, but welcome po ang inyo pong thoughts. We are, masayang babasahin ang inyo pong mga comments. If ever po na meron kayong follow-up question po kay Pastora, may oras pa po tayo. May oras. Pag after oras ng pa po. live, wala. Meron pa pong pahabol. May Pwedeng, oras pwede po pa. tayo. Yes. Basta orasan namin kayo matatawagan. Yes. Pwede nyo po tawagan ang Debira. 09 for follow-up. Ay, may pa-shoutout ulit. Yes, Lagi, shout out iloload natin. ko lang ng iloload yung aking comment section. Shout Ayan. out kay Sister Maribeth Nunez Alpino. Thank you for watching. Thank you. Yes, thank you rin Wow, kay Pastor Ren Nakpil. Thank you for Okay, watching, Pastor. Ayan. Sabi Shout out din. Meron pa ba? Ayan, meron Teacher po, Tan? sabi po ni Pastor D, kung di makuha ang hustisya sa lupa, isa lang ang tiyak, sa Diyos may hustisya. Legit po yan. Yes. Yes. Amen. Pagdating ng panahon tayo haharap sa Panginoong Diyos. Ano? Ang tunay na may relasyon at pananampalataya sa Panginoon ay talagang, tawag nito ay talagang makakasama. Makakapiling natin siya magpakailanman. At ang mga hindi naniniwala at patuloy na namumuhay sa kasalanan, alam natin kung saan ang kanilang kahihinatnan. Yun po ang justice. God is never unfair. Kahit kailan hindi siya naging unfair. Kasi, yun, sabihin ng iba, ano unfair ng Lord? Kasi bakit daw, yung mga Christians lang yung mapupunta sa langit? Bakit daw may mga may mga pinili si Lord, ligtas, ganyan-ganyan. Pero, ang tawag kasi doon, grace, we do not deserve it, pero binigay ng Lord. So, sabi nga, I'll give mercy to whom, I'll give mercy, di ba po? It's in the Bible. It's in God. He yes. can do whatever He wants. Amen. He can do whatever He wants. We cannot, tawag na to, hindi natin pwedeng anuhin yun sa Panginoon. So, God is not unfair. Kung mayroon mang mapupunta sa kaparusahan, sa impyerno, that is justice. Diba po? So, yun lang, yung akin. Joke lang. Kayo po, meron po kayong i-add? Anything you want to add po, Pastora? Saan na ba tayo? Nasa Last last Yes Ano? po, thoughts. Yes, Okay, thoughts. So, brothers and sisters, whatever situation you're in, so you might feel na asan nga nasasabi mo sa sarili mo, asan ang hustisya, asan ang katulungan, you're feeling injustice, but don't seek after justice here on earth. Yes. Seek Amen. after God. Na ikaw ay nasa sitwasyon na yan ngayon, tayo nararanasan natin yung mga injustices in the world for us to seek the Lord, the righteous judge. Because again, Amen. it's all about Him. Yes. Amen. Amen. Okay, how Teacher about Mikay? you, Teacher Mikaya? Bago Siguro tayo ano na dumako lang. sa Puraco. Encouragement na lang, no? I just Yes. want to encourage all of you, yung mga ating mga viewers, no? From the word sa Psalms 46 verse 10, yung be still and know that I am God. No? We will be, parang makakapag-still tayo, we will be able to be still if we know
know God. Sabi nga ni Pastora kanina, yung definition niya about justice is, alamin mo yung rules, diba? Alamin mo yung truth. Yes, know the truth. So, tayo, alamin natin kilalanin natin ang ating Panginoon, no? Sabi niya, be still and know. Hindi niya sinabing, be still and, antay mo na lang, no? Hindi. No, habang tayo nag-aantay sa Kanya ay kilalanin natin siya. Seek the truth, no? And makikita natin yung pag-ibig niya ay makatarungan, yung kanyang kabutihan ay makatarungan, yung kanyang pagpapatawad ay makatarungan, Amen. yung kanyang pagdidisiplina sa atin ay makatarungan. Amen. And as we know Him more, the more tayong magtitiwala sa Kanya, the more tayong mag-aantay sa Kanya na justice will be served at the end. He is sitting at the throne, no, sa kanyang trono, and judging the living and the dead. Sabi ko nga dun sa kanta, no, yung ating na-compose from this. Yes, sampot. Composer. Play nyo na lang. Composer lang po tayo. Yes. Ayan. So, sabi sa kanta? Yung lyrics na lang. bigla tuloy na benta. The Lord is just. The Lord, ayan. Yeah. So, ang Panginoon is sitting the Lord is seated on the right hand of God, the Father Almighty, ayan, na He is reigning and ruling, and He will judge the living and the dead. Tayo ay haharap sa Panginoon. Yes. Ayan. Sa akin naman, mga viewers na ating mga audience, I believe in the principle of harvest. No, yung kung ano yung tinanim natin, yun din yung aanihin natin. Kung tayo po ay gumawa ng mabuti, eventually maganda rin yung mangyayari sa atin. Kung tayo po ay gumawa ng masama, ganun din po ang mangyayari sa ating buhay. Kaya ang gawin natin yung tama, hindi lang kapag may nakakakita, kundi the more na kapag mag-isa tayo, no? Kapag walang iba na nakakita sa atin. So, yun yung nais ng Panginoon na mamuhay tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Thank you so much. Praise God. So, sa akin naman po, ito kasi favorite ko yung binabasang mga devotionals sa Ligonier. So, meron dito sa Coram Deo part, in the presence of God. We must take our standards for justice from what God says and not from our own arbitrary opinions. If God says something is just, it is just. Of course, the Lord is not arbitrary about this. Justice is grounded in His own eternal, unchanging character. But we only know this character by what He tells us. Believing God means taking Him at His word and our identification of what is good. Holy and just must match what He says is good, holy, and just. So in application to us po, dear brothers and sisters, as we walk in the Lord po, let's apply yung justice din sa buhay natin. Not because we are receiving injustice, we will be as well give injustice to others. Aabusin din natin sila, gagawa natin sila ng masama, gaganti tayo. Hindi. Kundi ipakita natin na this is the definition of justice kasi namumuhay tayo as Christians walking doon sa salita ng Diyos. Ipakilala natin na walang ibang just kundi ang Panginoong Jesus lang. Amen. Kundi ang ating Diyos na buhay. Yun lamang po. God bless! And yan! Let's go with the raffle! Yes, and feeling ko kasi nakista ko for today. Kaya ganyan. Shake, 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 shake. Bubunot tayo ng 5 na Bunot ng winners. 5. Wow! Yes. Madami-dami ang nag-share. Pili lang po kayo noon from our books. Ayan. Ito po yung book. Ito. Parang yung salamin. Nasaan yung salamin ko dito? Sila ba ang mag-choose? Yes. Kung ano gusto Ayan. nila? Kung alin ang gusto Kung nilang book. Reformation or Christian Ba- character values. Unahin na natin pabunutin si Siyempre si Pastora. Pastora ang mahiwagang supot. Ayan. Ayan po. Kala ko una na ako mamimili. Unang bunot. Ayan. Yes. Si Mother. Wow! Congratulations, Mom! Sa akin na lang, Wilma Ferrer. Ayan. Wow! Congratulations po! Ayan. Si
Pastora na pong balang mamili. Kung alin po dyan ang mapapasa inyo. Charot. Ayan, sunod na po si Teacher Mikay. Pangalawang bunot. Ang nanalo. Ang nanalo for tonight. Ayun. Ang nanalo ay si Tada! Rolly Abanyo. Wow! Yay! Congratulations! Congratulations! Dahil kay Sir Robin ang pipili. Okay. Ng libro. Charot. At ang tatlong nanalo. Pangatlo. Pangatlo. Ang tatlo. At ang pangatlong nanalo mula sa angkan Kaya ng today. Abanyo na naman to. Rona Romero. Hello po. Thank you so much for sharing. Congratulations! Ayan, congratulations po sa pang-apat na winner natin for tonight. We would like to congratulate si Sir Jeffrey Arcena Hello, Kuya. Jeff. Aero. Wow! Congratulations! And for the last Last. bunot, si Pastora ulit. Last na. Thank you Ayan, everyone ayan. Thank for you so sharing much. and watching. Nika Faustino. Wow! Yes! Congratulations! Makakapili na kayo ng book. Please don't forget to message us on our Facebook page with Complete your name, complete name. address. First as raffle winner, naka-caps lock po sa upper part, and then sunod po is your complete name, complete address, and cell phone number. Again, congratulations po. 24 hours lang po ang allotted natin para po sa mga magme-message na raffle winners. After that po ay mafo-forfeit na po ang inyong pagkapanalo. Sayang naman po, mag-message na po kayo agad-agad ngayon. Yes. Yes. Thank you so much po. Thank you so much, Pastora. Thank you so Really much. enjoy. Woo! Pastora, Thank you maraming very much. salamat. Ang parang beauty queen na. Binigyan nyo ng justice And itong... I hope yun na nga yung Yes. sasabihin ko. Pinagandaan ko to eh. I hope I did justice. Yes. You did. Thank you very much. Ay, wow. Thank praise you the so Lord. much. Thank you so much po. Ayan. So, mga kapatid, see you on the next CC Live. Hashtag Values Education for the next generation. Bye. God bless. Bye-bye. Glory to God alone. God bless everyone. Bye.